Ako nga pala si Laika. Pamangkin ako ni Tia Monique at halos 7 taon lang ang tanda niya sa akin. Kwento ito ng tiyahin kong si Monique na ang ilang mga detalye ay naikwento lang din sa akin ng mga magulang niya, habang ang ilan naman ay nasaksiyan din ng aking mga mata. Noong mga panahon na iyon ay nasa idarang 19 anyos pa lamang ang tiyahin ko. Noong mag-abroad kasi ang mama ko, ay sa bahay na ako nila Tia Monique na natili. Kaya naman may nalalaman ako sa mga nangyayari sa kanila. Nakatira ang pamilya ni Tia Monique sa Masbate. Halos lumaki rin ako sa lugar na iyon. 6 na taong gulang kasi ako noong dinala ko ni mama sa kanila bago ito lumipad patungong Malaysia upang mamasukan bilang kasambahay. Nang tumuntong akong 12 anyos, ay madalas kong naririnig mula sa mga tao sa lugar nila Tia Monique ang tungkol naman sa mga aswang. Ayon pa sa mga dati kong naririnig, marami na raw ang nabiktima ng mga aswang sa lugar na iyon. Kung hindi tao ay hayop ang pinupunteriya ng mga ito. May mga tao rin silang pinaghihinalaan, ngunit dahil wala namang matibay na ebidensya, ay hindi nila ito magawang mapaalis. Balik tayo kay Tia Monique. Bata pa lang ako ay kapansin-pansin na ang kagandahan ng tiyahin ko. Magandang babae si Tia Monique at sa katunayan nga, marami siyang manliligaw. Ngunit may narinig akong usapan na halos lahat sa mga manliligaw niya ay nakakapagtakang nawawala. Ilang beses na ring pinaghihinalaan ng mga tao na baka raw aswang si Tia Monique dahil nga halos lahat ng mga manliligaw niya nawawala. Sinisisi rin siya ng pamilya ng mga ito dahil sa pagkawala ng mga anak at kapatid nila. Siyempre, hindi ako naniniwala sa bagay na yon. Dahil para sa akin, imposible yon. Napakabuting tao ng tiyahin ko. At kung aswang siya, at dahil kamag-anak ko siya, di dapat ako rin. Aswang din dapat ako, hindi ba? Isang Biyernes ng hapon, kakauwi ko lang noon sa bahay mula sa paaralan nang maabutan ko si Tia Monique at Kuya Lucas na nasa labas ng bahay. Masaya silang nagkwekwentuhan. Si Kuya Kulas nga pala ay isa sa mga manliligaw ni Tia Monique. Kagaya ni Tia Monique, mabait at mabuting tao rin po si Kuya Lucas. Kahit nasa kabila ng mga isyu na kumakalat tungkol sa tiyahin ko, hindi pa rin umaalis sa tabi ni Tia Monique si Kuya Lucas. Kaya naman naisip ko na baka mahal niya talaga ang tiyahin ko. Monique, mas maigi siguro kung iwasan mo muna ang makipagkita sa ibang lalaki nang sa ganun, hindi sila mapahamak. Sa tingin ko nga rin, Lucas. Nag-aalala nga ako sa'yo baka madamay ka. Napapansin ko kasi simula noong nakaraang linggo, pakaramdam ko may mga matang nagmamasid sa akin sa paligid. Iwasan mo na muna ang lumabas ng bahay niyo, Monique. Nag-aalala ako para sa'yo. Teka, malapit na palang dumilim. Paano, Monique? Uuwi na ako at baka maabutan pa ako ng dilim sa daan. Delikado pa naman. Mag-iingat ka, Lucas, sa pag-uwi. Alam mo namang delikado. Halos lahat ng mga kalalakihang manliligaw ko nawawala. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Mag-iingat din kayo rito. Laika, Monique, alis na ako. Umalis na nga po noon si Kuya Lucas. Lumapit naman ako kay Tia. Ang bait talaga ni Kuya Lucas, Tia? Makisig din siya. Teka, Tia, napupusuan mo na ba si Kuya Lucas? Hay nako, Laika. Ikaw talaga? Huwag ka nga magsabi ng ganyan, kabata-bata mo pa. Pero tama ka. Mabait nga si Lucas. Panatag ako sa kanya. Ano pong ibig sabihin mo, Tia? Basta, huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na yon. Siya nga pala, kamusta ang pag-aaral mo? Ayos lang po, Tia. Okay na okay. Maya-maya naman, dumating si Tio Arnold, ang tatay po ni Tia Monique. Malapit nang kumagat ang dilim, bakit nasa labas pa kayong dalawa? Mano po, Lo? Kaawaan kayo ng Diyos. O siya, dali na pumasok na kayo sa loob dahil may pasalubong ako sa inyong dalawa. Sumunod naman kaming dalawa.
Mabilis na tumakbo ang mga araw. Ngunit ganoon pa rin ang mga nangyayari. Napapadalas ko ring naririnig mula kay Tia Monique na ikikwento niya sa mga magulang niya na para bang lagi daw may nakamasid sa kanya kaya todo siya sa pag-iingat. Maging si Lolo Arnold, labis ang pag-aalala sa kanya kaya palagi rin siyang nakikiramdam sa paligid. May 3 kwarto sa bahay ni Tia Monique. Isa sa kanya, isa sa mga magulang niya at isa rin para sa akin. Isang gabi noon, habang natutulog ako, bigla kong nagising. Nakarinig kasi ako ng pagkalabog. Nakarinig din ako ng pag-ungol na hindi mawari kung saan ba ito nagmula. Nakarinig din ako ng mahinang iyak. Ngunit dahil sobrang antok talaga ako ng mga oras na yon, bumalik lang ako sa pagtulog. Binaliwala ko lamang yon. Hanggang sa kinabukasan, nagising na lamang ako dahil sa mga sigawang narinig ko mula kay Lolo Arnold at Lola Imelda, mga magulang po ni Tia. Napabalikwas ako ng bangon. Kaagad akong tumakbo kung saan nagmula ang ingay. Ngunit kaagad din akong natigilan nang masulyapan ko si Tia Monique na nakaupo sa isang sulok. Balot ng kumot ang katawan nito. Nakayakap sa kanya si Lola Imelda. Pareho silang umiiyak. Samantalang bakas naman ang sobrang galit sa mukha ni Lolo Arnold. Naguluhan ako noon sa mga nangyayari. Wala akong kaide-ideya. Sinong may gawa sa iyo nito, Monique? Sinong hayop ang pumasok sa silid mo kagabi? Pinaboy ako, itay. Ginahasa ako, tay. Gustuin ko mang sumigaw kagabi at humingi ng saklolo. Hindi ko magawa. Masyado siyang malakas. Hindi ko nakakilos. Sinakpan niya ang bibig ko. Pakiramdam ko rin na hipnotismo ako, tay. Aswang gumahasa sa akin. Ano? Mapapatay ko ang halimaw na yon. Pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niyang kababuyan sa iyo, anak. Ang kawawa kong anak. Ang kawawa kong anak. Patawad dahil hindi kita nagawang iligtas kagabi. Kung alam ko lang sana na mangyayari ito, sana hindi na ako umalis sa tabi mo, anak. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang umagang yon ay napuno ng iyakan nila. Samantalang nasa isang sulok lang ako. Tahimik na nanonood sa kanila. Ang isipin ding iyon ay daladala ko hanggang sa pumasok ako sa paaralan. Tila ba nakalipad ako noon sa hangin sa sobrang pagkalutang. Naguguluhan ako. Nalulungkot ako. Nabibigla ako. Hindi ako makapaniwala sa sinapit ng tiyahin ko. Simula ng araw na iyon, malaki rin ang pinagbago ni Tia Monique. Palagi na lamang siyang tulala. Trumang-truma. Halos hindi na rin siya makakain, makausap at hindi na rin makatulog ng maayos. Nang dahil din sa mga nangyari, ay nasa iisang kwarto na lamang kaming lahat natutulog. Natatakot kaming baka maulit na naman ang nangyari. Hindi na namin hinayaang mag-isa na lang si Tia Monique. Na-report na rin naman po ni Lolo Arnold ang nangyari kay Tia Monique sa barangay. Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi man lang kami tinulungan. Naalala ko pa nga na pinagmumura noon ni Lolo Arnold ang mga barangay officials. Galit na galit ito. Sa kabila ng mga nangyari kay Tia Monique, patuloy pa rin naman siyang dinadalaw nitong si Kuya Lucas. Tumutulong din siya sa amin sa pag-aalaga sa tiyahin ko. Siya pa nga minsan ang nagsusubo ng pagkain kay Tia Monique. Maalalang makakain ito. Monique, inumin mo muna itong gamot mo. Magpagaling ka kaagad. Laika, paabot naman ako ng palanggahan at bimpo. Pupunasan ko lang tong paa at kamay ng Tia Monique mo. Sige po, Kuya Lucas. Kuya Lucas, kailan po kaya gagaling si Tia Monique? Huwag kang mag-alala, gagaling din siya. Bantayan mo lang lagi ang tiyahin mo kapag wala ako, Napatungo na lang ako sa sinabi ni Kuya Lucas at sa loob-loob ko, napakaswerte ni Tia Monique sa kanya. Kahit na may nangyaring masama kay Tia, nandyan pa rin si Kuya Lucas sa tabi niya.
Hindi ko rin maiwasang makaramdam ng kalungkutan at takot para sa tiyahin ko. Isang gabi, nagkataong nasa kalagitnaan kami noon ng payapang paghahapunan nang bigla na lamang may kumalampag sa aming bubungan. Napatingin pa nga ako kay Lolo Arnold nang malutong na napamura siya. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mahinang ungol na tila ba nagmumula sa labas. Bagya pa nga akong napapitlag nang bigla lamang tumayo si Lolo Arnold sa kanya kinuha ang kanyang itak. Mukhang nahuli na ng patibong ko ang aswang. Humanda siya. Tatanggalan ko siya ng ulo. Labis akong kinilabutan at natakot. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ko noon. Agad namang lumabas si Lolo Arnold dala ang kanyang itak. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng ingay na nanggaling sa labas. Kaagad din namang tumayo si Lola Imelda sa siya sumunod kay Lolo, kaya sumunod na rin kami ni Tia Monique sa likuran nila. Pagbabayaran mo ang lahat ng kahiyupang ginawa mo sa anak ko. Papatayin talaga kita. Ko po, yan na ba ang aswang? Nakakatakot ang itsura niya. Magbandali kayo. Tulungan niyo si Arnold sa pagtugis sa aswang. Mabuti, nandoon ang mga kapitbahay namin. Samantala, halos hindi ko naman makita ang aswang na sinasabi nila kasi nasa likuran ako ni Lola Imelda at ng iba pang mga taga-baryo namin. Basta ang alam ko lang, mas lalo silang nagkagulo at nilalabanan nila ang aswang na nahuli ng patibong na lambat ni Lolo Arnold. Nang gabi na iyon, sa awa ng Diyos ay nagtagumpay naman si Lolo Arnold pati ng ilang mga kalalakihan na tumulong sa kanya sa paghuli sa aswang. Ginapos nila ang lalaking aswang at pinagtulungan nilang bugbugin sa labas ng aming bahay. Panay pa ang suntok at pagsipay nila rito. Hindi ko na lang masyadong maaninagan ang anyo ng aswang dahil nagkakagulo na nga ang mga tao sa paligid. Bantayin niyo muna yan hanggang sa mag-umaga. Bukas ang tanghali ay susunugin ko ang katawan niyan. Tama, ang dapat sa aswang na sunugin ang buhay. Sa sobrang dami ng mga kasalanan at atraso niya rito sa mga taga-baryo, kulang pa nga ang pagsunog sa kaluluwa niyan. Imelda, dalin mo muna ang mga bata sa loob. Huwag na muna kayong lumabas. Mauna na kayong matulog. Huwag kayong mag-alala. Babantayin ko kayo. Mga anak, tayo na. Nung gabing yun ay hindi talaga ako makatulog. Iyak lang ng iyak si Tia Monique. Ako awang-awa sa kanya. Ramdam ko ang pagkamuhi, galit at pait ng sinapit niya. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa kaguluhan sa labas. Napasilip ako noon sa bintana namin, ngunit ganoon na lamang ang pagtataka ko nang makita ko si Kuya Lucas na nakagapos at bugbog sarado ang kanyang katawan. Patawarin mo ako, Monique, sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Ako ang pumatay sa mga manliligaw mo dahil natatakot ako maago kanila mula sa akin. Hindi ko na kayanan na pigilan ang pagkatukso ko sa iyo kaya ako yung nagawa. Mahal na mahal kita, Monique. Patawarin mo ako sa pagkakamali ko. Walang iya ka. Demonyo ka. Napakababoy mo. Kinamumuhuin kita. Demonyo ka. Demonyo kang aswang ka. Wala kang hiyang aswang ka. Papatayin kita. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung papaano pagsusuntukin ni Lolo Arnold si Kuya Lucas. Labis na nanginginig pa si Lolo sa sobrang galit. Takot at awa ang naramdaman ko noong mga oras na iyon. Hindi ko rin mapigilan na umiyak dahil sa mga nangyari. Mabuti na lamang nandoon si Lola Imelda, kaya siya na ang nagpatahan sa akin. Yun ang huling beses na nakita ko si Kuya Lucas. Hindi ko alam kung saan siya dinala at kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Walang sino man ang nagkwento sa akin noon. Makalipas po ang 9 na buwan, nanganak si Tia Monique ng isang malusog na lalaking sanggol. Ngunit nang ipanganak niya ito, ay siya namang pagkamatay niya. Hindi siya namatay sa pag-deliver ng bata,
kundi namatay siya dahil kinitil niya ang sarili niyang buhay. Trauma, depression, at sobra sigurong bigat ng sinapit niya. Ganoon pa man, inalagaan naman ni Lolo Arnold at Lola Imelda ang bata. Wala naman itong kasalanan sa kasalanan ng mga magulang niya. At sinigurado rin naman nila na ligtas sila dahil ilang albularyo ang pinagkonsultahan nila. Maswerte daw, hindi napasahan ng pagkaaswang ng ama nito ang anak niya. Tao ang bata. Makalipas po ang ilang buwan, kinuha na po ako ng nanay ko sa pudar po ni Lolo't Lola. Sumama na po ako kay nanay dito sa Malaysia. Sa madaling sabi, nag-migrate na po kami dito. Mabuti na lang, maganda ang amo na napasukan ni mama. Mula po noon, naputol na po ang ugnayan namin sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas. Wala na tuloy akong balita kay Lolo Arnold at kay Lola Imelda at kung ano bang nangyari doon sa anak ni Tia Monique. Minsan sinesearch ko sila sa Facebook, sa Instagram o kung saan namang social media, pero hindi ko sila matagpuan. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Sa anak ni Tia Monique? Pero kung nasaan man sila, sana nasa maayos silang kalagayan.